May buntag. Ang akong dakong mangga, amiga, amigo. Dako nga amiga, abinog amigas. Anggoy. Uy, unggoy. Amo. Amo, amo. Siya, amo, amo. Amo, amo. Amo kang amo lang ga. You know what that means? Monkey boss. Amo nga amo. May Amo monkey nga boss. Amo. How are you all doing? Kamusta mo? Kumusta ang tanan? Some of you are alive and some of you are not alive. Ang uban buhi, ang uban dili buhi. Apparently. Ang uban di ka buhi. Aw. Pastora, why are you sitting way back there? Ano na daw ka sa likod, pastora? Are you So she could see all of them. are you being punished? Are you being punished? So she could oversee everyone because when the youth are at the back, Oh, you need they a get tempted. a big stick. Kinala daw ni mo taas nga kwa, dako nga bunal, pastora. That's very good. Next Sunday, Dad, I will bring big stick and get your Praise the Lord. Bugat kayo, no? Praise the Lord. Well, it's good to see you all. Nalipay siya nga nakita mong tanan. I missed you. Believe it or not, I missed you. Nga mutuo mo og sa dili, gimingaw siya ninyo. Thank you for receiving JM and Ray and the team the last couple months. Amen. No, nagpasalamat siya sa inyo ang pagdawat namo ni Kuya Ray ug sa ubang mga pamilya nato nga mianhi diri sa Milabay nga mga bulan. But I'm happy to be home now. Nalipay siya nga nakauli na siya. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios. Amen. Yes. I miss my familia. Very much so. No, so gimingaw siya sa iyang pamilya. So you know that you're my familia, So right? nasayod ka nga pamilya kaniya, giila kaniya nga iyang pamilya. No, that's true. For me, that's true. No, so para sa iya tinuod na pamilya iyang panglantaw ninyong tanan. The body of Christ is my family. No, ang tibuok nga lawas si Kristo iya ang pamilya. But you're not my only family. We have many families. Amen. Apan dili lang diri kutob ang iyang pamilya, daghan pat ang mga pamilya. So I went to America because I was invited there to dedicate a brand new apostolic fivefold church to the Lord. So miadto sila sa Amerika aron nga magdedikar kay giimbitahan sila nga magdedikar og usa ka bag-ong natukod nga simbahan nga naglakaw pud sa 5 ka pilo. With Apostle John DeVries and prophetess Sister Sioni. No, dayon ang nagtukod ato kay si Apostle John DeVries ug si Prophetess Sioni. And Sioni, she's a Filipina. Si Prophetess Sioni isa ka Pilipina. And that's who we're connected with in ministry. So konektado ta sa ilaa sa buluhaton. Yeah, so everyone says, "Oh, did you enjoy your vacation?" Well, it was extremely exhausting and I had to come home to rest. So daghan nangutana sa iyaa nga kumusta ang imong biyahe, nalingaw ba kasi imong pagbakasyon? Pero para sa iyaa kay hilabihan siyang gikapoy sa iyang pagbiyahe padulong didto, tanan nga ilang gibuhat dito nakapakapoy sa iyaa ug sa iyang pag-uli diri nagkinahanglan gyud siya og pahulay. So today me and my wife, we've been back for 2 weeks. So And karong adlaw, ikaduhang semana sukad nga sila nakauli diri sa Pilipinas. I just started feeling okay yesterday. Then ang nagsugod lang siya nga mubati nga okay sa iyang panglawas gahapon. Gahapon pa siya nga naka-recover ba nga nakauli na gyud ko. Except Ixon, is it me or what? Is it so hot? It's so hot the last few weeks. Yes. No? The Is last it 2 hot months. for you too? No? It's like, oh my gosh. Dayon ningon siya nga kanang siya ra ba daw nakabati ani or kita bag yung tanan nga grabe gyud ka init diri sa atoa. Is it hotter than normal? Yes. No, mas init siya no kaysa sa normal nga kainit. Yeah, it's really hard for me this time. So galisod siya niini nga panahon. So it's good to see you all.
So nalipay siya nga nakakita ninyong tanan. What I have on my heart to share with you this morning, it's about you transitioning into an apostolic fivefold church. So unsay naasulod sa iyang kasing-kasing mao nga ang iyang panglantaw, iyang kasing-kasing nga kamo diri mahimo mong 5 kapilo nga simbahan. And the very reason that we were invited to come here was to help you all transition from religion and tradition into your purpose as a Christian. So ang pinakatumong ang rason nganong nga naami diri gabalik-balik, nganong giimbitahan mi nga mobalik-balik diri sa ato ang pamilya diri tungod kay aron nga matabangan ang tanan nga mobalhin gikan sa atong naandan nga relihiyon ug tradisyon ngadto sa ato ang tumong isip nga Kristohanon. See, there's a lot of great things in the body of Christ here in the Philippines. Nadaghan kayong mga maayo nga mga butang sa lawas ni Kristo diri sa Pilipinas. So I want you to understand my heart. Kung gusto niya nga masabtan ninyo unsa iyang kasing-kasing. But there's a lot of mixture in the churches of religion, tradition. Even in many churches, there's a lot of idolatry and witchcraft that's practiced in Christianity that's an abomination to the Lord. No apan, kinahanglan nga masabtan pod nato nga bisan og diri sa lawas si Kristo sa Pilipinas daghan bang mga maayong butang no sa lawas si Kristo pero daghan po kaayo kinahanglan nato pong ilhon sa atong kaugalingon nga sa atong pagkakristohanon daghan kaayong mga gilamog nga pagsimba di ay sa Dios ug pagkawakwakon sa atong pagkakristohanon. So, Ixon, when we're talking about transitioning into apostolic fivefold church, what I'm really talking about is your maturity. Amen. So kung maghisgot gani ta gikan kung unsay buot pasabot nga mobalhin ta ngadto sa pagka-apostoliko nga 5 kapilo nga simbahan, nagpasabot lang ni siya nga kita mahamtong isip nga Kristohanon. Okay, so Ixon, by and large, around the world, the church is very immature, does not know their purpose, does not know why they're born again, does not know the will of God for their individual lives. So kung atong lantawon igsoon sa kinatibuk-an ug sa kadaghanan sa mga Kristohanon, sa tibuok kalibutan labi pa man diri sa Pilipinas, kadaghanan sa mga nagsimba nga nagtawag sa ilang kaugalingon nga Kristohanon, wala nakaila sa ilang kaugalingon nga tumong, wala nakasabot nganong nga naluwas man ko, nganong Kristohanon ko, unsa di ako ang gamit, unsa ako ang pulos, isip nga Kristohanon. Okay, Ixon, the focus on the church is it's salvation, it's to be born again, and then you go to church. Nga ang nahitabo igsoon, nga kadaghanan sa mga Kristohanon, ang ilahan na lang pagtutok, kay importante ako naluwas, dayon mo simba ko. But there's much more than salvation. There's much more than being born again. That is just the beginning of an intimate relationship with God. Apan igsoon, ang pagkaluwas o ang pagkatao pag-usab, dili diha ra kutob ang atong pagkakristohanon. Sinugdanan lang na siya sa daghan pang mga plano sa Ginoo sa ato ang pakigrelasyon sa iya. And the reason, Ixon, we're so immature is because we don't know the Word of God. Ug ang rason nga dili patahamtong or wala ta nahamtong tungod kay wala man ta kabalo unsay sulod sa Biblia, unsay sulod sa pulong sa Ginoo. We're not reading, we're not studying. No dili ta tigbasa, wala ta nagbasa sa Bible, dili pud ta hinuon sa Biblia. We don't have a prayer life. Wala tay kinabuhi nga mainampuon. We don't seek God for Wala who ta He nangita is. sa Ginoo kung kinsa gayud siya. We're very immature because we just go to church and we think that's all there is. So, mo na nga kita nga Kristohanon, immature ta, puro ta mga puya. No, wala ta nanubo tungod kay nagtuo ta nga ang akong pagka-Kristohanon pang Domingo ra ni siya, igor ako mosimba og sakto na ni. And God has so much plan for each one of you as individuals. Apan igsoon ang Ginoo daghan pagyud siyang mga plano para sa imua isip nga individual. Because your purpose is to represent Christ on earth to the world, the lost and dying world, to represent Him as He truly is. Amen. In all His love and power and glory. Amen. Tungod kay igsoon ang imong tumong nganong born again ka, nganong natawo ka pag-usab, nganong Kristohanon ka. Kay aron nga ikaw ang representante, ikaw mo'y ambahador, meaning ikaw mo'y magpaila-ila, ikaw mo'y mutindog nga daw ikaw ang Ginoo,
tali sa Ginoo ug sa tawo, ikaw may magpaila-ila sa iya ani ining kalibutana, sa iyang gugma, sa iyang gahom ug sa iyang himaya. And if you don't know him, you can't represent him. No, so kung dili ka or wala ka nakaila sa Ginoo, dili nimo siya mapaila-ila sa mga tawo. You understand? Nasabtan na to? Okay. So, in the church, there's this religious mindset. So sa simbahan igsoon, adunay relihiyoso nga pangunahuna. There's these mindsets that they have to be broken. No, so naatay mga panghunahuna sa simbahan nga kinahanglan natong bungkagon, gub-on. About what we think church is and what God thinks church is in His Word. They're vastly different, igsoon. No, so naay kinahanglan natong mga panghunahuna nga kinahanglan natong gub-on, bungkagon, nga kini nga mga panghunahuna mahitungod siya sa kung unsay atong gituuhan nga itsura sa simbahan kumpara sa kung unsay ginaingon sa Ginoo nga ani dapat ang itsura sa simbahan. Because you're supposed to mature. You're supposed to grow in your walk with God. No, tungod kay ang tumong igsoon dapat manubo ta. No, kinahanglan nga mohamtong ta sa atong pagkakristohanon, sa atong paglakaw sa Ginoo. Not to stay a bata. No, nga dili ta magpabilin nga mga puya. So we have churches full of people who go to church for 10, 15, 20 years are still batas in the spirit. No, so mao nang daghan kayong mga simbahan nga puno lagi pero daghan nga naa diha nagdayaper pa. No, nagtsupon pa, nagdidi pa, patutyon pa gatas, pero pulo na katuig nga nagsimba. Di ba? Is it true? Tinuod? Because we don't know. No, so nganong nga naman tungod kay wala man ta nakabalo. So we're here to help you to grow and to know who the Lord is. No, so kami ang amuang tumong, ang amuang assignment nga mutabang sa inyo nga para magtudlo ug giyahan mo nga motubo. Ug mailhan ninyo kinsa ang Ginoo. We're committed to helping you, So but we can't help you unless you're being obedient, unless you're taking the instructions that we're giving you and you're following the instruction. So, di kumitar mi sa among kaugalingon nga mutabang sa inyo pero kining amo ang mga tabang nga ginatudlo sa inyo wala ni gamit, wala ni pulos, kung kamo pud mismo dili ninyo likangan, dili ninyo himuon, dili ninyo buhaton. In my church, in the Polog, there's also people in our church who've been there many years who refuse to follow instructions. So bisan dito sa amo sa among simbahan dito sa Dipolog igsoon, bisan asa nga simbahan makakita gyud ka. Dito sa amo napod mi kasinatian nga ngana. Nga bisan pa man nga nami mga pagtudlo, nami may ginahatag nga instruction nga mao ni buhaton pero dili gyapon bubuhat. And it's that way in every church. So ingana gyud na siya sa bisan asa ka nga simbahan mo adto. It's just normal. Sadly, that's just the way it is. No, so makasubo nga sa mga kasimbahan na nagisuringyo, no? Nagi dili mo sunod sa instruction. Okay, And but- normal gyud na siya. But you, as individuals, you get to choose. Pero ikaw igsoon sa imong kaugalingon, ikaw may magpili. Are you going to obey God or are you going to disobey God? No, mahimo ba kang masinugtanon sa Ginoo o magsinuringyo ka? It's your choice. No, ikaw ang magpili. And what we don't understand is how serious it is to reject being a disciple, So to unsay being wala a follower of Christ. unsay wala nato nasabtan igsoon kung unsa ka seryoso para sa Ginoo kung kita magdumili nga mahimong sumusunod ni Kristo. How serious the consequences are for you, in your family, and your city, your children, your nation. How serious it is to say, I'm going to follow my own understanding, but I don't want to follow Christ. True. No, so wala nato nasabtan ba nga unsa di ay kaseryoso nga kung ako mopili, kung ikaw igsoon mopili ta nga dili ta mahimong tinun-an ni Jesucristo. Kung ingon ta sa Ginoo, Lord, ganahan ko mong simba pero dili ko ganahan nga mosunod. Gusto ko ako gihapon na magbuot sa akong kaugalingon. Naa na siya isang putanan. Dili lang sa imong kaugalingon, apil sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa imong ginikanan, sa inyong silingan diri sa Plaridel. Apektado sila igsoon. It's devastating to the church, it's devastating to our families, it's devastating to our nation because we refuse to obey God. Correct. No, so kung magdumili ta nga mahimong nga mosunod, mahimong masinugtanon kang Hesus,
wala lang ta nagdala og kaguba sa tong kaugalingon, nagdala pud tag kaguba sa tong isig ka igsuon nga Kristohanon, naguba ta sa simbahan. Giguba nato ang lawas si Kristo, naguba ta sa Plaridel, giguba pud nato ang Pilipinas. So the first thing we have to understand is Jesus is not just our Savior, He's our Lord. Amen. No, so ang una nga kinahanglan nato masabtan nga si Jesus dili lang siya manluluwas. Wala lang kaniya giluwas gikan sa kasalanan. Dios pud nimo siya. Buot pasabot, agalon, amo nimo siya. Walay sumusunod nga magbuot sa iyang amo. What does it mean to be Lord? No, so unsay buot pasabot? Kung imo sang tawgon nga imong Lord, imong Dios, agalon. What does that mean to you, Igsoon? Para sa imo, unsay buot pasabot? Kung naa kay agalon, Is He your Lord? siya ba ang imong Dios? Or do you just have a casual relationship with Him? Casual. Or ang imo bang pakigrelasyon sa Ginoo kay muryo-muryo lang? Pwede nga na ako'y relasyon, pwede ra pud nga wala. You understand what it means to be Lord? Nasabtan nimo sa ibot pasabot kung ingon ka nga siya imong Dios. He's God. No, ibot pasabot Dios nimo siya, Ginoo siya. He tells us in His Word what He expects, what He wants from His people. So makita nimo sa iyang Biblia, sa Biblia nimo igsuon, no? Sa Biblia nagasulti siya nga para sa mga akong katawhan na ako'y mga gina-expectar. He makes it very clear. Klaro, para sa Ginoo nga mao ni ang ako ang gipangita sa imo ah. But when we decide in ourselves, I'm not like that, I'm not going to do that, He's not our Lord. Pero igsoon, kung ikaw sa imong kaugalingon, ikaw gyapon magbuot sa imong pagkakristohanon, ikaw moingon nga pagbasa nimo, agoy sakit man na, dili na ko nasundon. No akin ni kay panalangin kini mo ako ang angkonon. Dili nimo tinuod nga Dios si Jesus. Okay, so let me ask you a question. Who's responsible for the church? No, so mangutana siya, kinsa may responsable sa simbahan? Kinsa adunay responsibilidad sa simbahan? Who's responsible for the church according to Jesus in the Bible? No, sumala ni Jesus, kinsay may responsibilidad sa simbahan? Sa Biblia, sumala sa Biblia. Kinsa man? Kinsa? Who's responsible? Kinsa? Huh? She's saying the fivefold. That's true. Tinuod? But are you responsible? Ikaw ba, responsable ba ka? Are you responsible? No, aduna ba kay responsibilidad sa lawas si Kristo? See, according to the Bible, each one of us, you as a Christian, you're responsible for the maturity of this church. Amen. Each one of no? you. So sa Biblia, ang Biblia nagtudlo sa ato ay igsoon nga kung ikaw Kristohanon, kung ikaw tinunan, kung ikaw nasa sulod sa simbahan nga nagtawag ka nga liluwas ko sa Ginoo, naa kay responsibilidad. Nag-angkon pug ka, nagpasabot na nga miangkon ka sa imong responsibilidad nga naa ako'y responsibilidad nga hamtungon ning akong isig ka Kristohanon. So in religion and tradition, you have a pastor or a pastora, and everybody in the church thinks, all the responsibilities on the pastora. No? So sa relihiyon ug tradisyon igsoon ang pangunahuna nga naa kay pastor, naa kay pastora, at trabaho na ni pastora. Okay. Siya ray mo hamtong nato. But have you ever read in the scripture, if you see your neighbor sinning, what are you supposed to do? No, pero nakabasa ba mo sa Biblia nga nagingon nga kung ikaw nakakita or nakabalo nga ang imong isig ka igsuon, imong tapad sa imong lingkuranan karon, nakita nimo nga nagbuhat na siya sala, unsay dapat natong buhaton? Are you understanding? Rebuke, no? Koreksyonan nato siya. You see your neighbor sinning, it's none of my business, that's the pastor's job. Oh. No? So, naba kayo nabasahan nga bersikulo sa Biblia nga nakadungog ka o nahibawan nimo nga kini ako igsoon nakasala. Ay, di ayaw na madlunga kasi pastora Rana. Hello? What was Cain's sin? No, unsa may sala ni Cain? What was Cain's sin? Unsay sala nga gibuhat ni Cain? Nagpatay. Okay, he murdered his brother, but when God said to him, "Where's your brother?" No? Di ba, yang gipatay, iyang igsoon niya si Abel. Pero sa diha nga, gipangita sa Ginoo si Abel, Where's your brother? nangutana ang Ginoo, asa imong igsoon? I'm asking you all, where's your brother? Where's your sister? No, so karon igsoon mo po'y pangutana sa Ginoo, asa ang imong igsoon?
And what was Cain's response? Unsay tubag ni Cain? Am I my brother's keeper? No, unsay ingon ni Cain? Baw lang, ako bagod ay tigbantay sa akong igsoon. Pakialam. Labot ba nato Yes. sa akong igsoon? Yes, you are your brother's and you are your sister's keeper. Di ba, ang tinuod igsoon, kita ang tig-atiman sa atong mga igsoon. Because that's what love is. No, kay ana ang gugma, nakay pakialam kung naunsa na na imo igsoon. We're familia, we love each other, and we're responsible to help each other. No, so kay pamilya man ta, nagigugmaay ta sa usag-usa, responsibilidad nato nga mag-atiman sa usag-usa. Apil na ana ang badlungon kung nakasala siya. Because this is the instructions of the Word of God. No, kay mao ni ang sugo gikan sa pulong sa Ginoo. Okay, everybody understand that? Nasabtan nato? Are we there? Amen. So, I want to share some specific things with you about how each one of you is responsible to help this church transition into fivefold. No, so gusto niya nga maghatag og specifico gayud, no? Nga mga instruction nga unsaon nga ang matag usa nato diri tagsa nato makabalhin ta nga mahimutang 5 kapilo nga simbahan. Okay, first I want to read something to you, please. Una, na siya gusto nga basahon sa inyo This is a book report that So- was given to me by a teenager. So kining iyang basahon kay usa ka book report no gikan sa usa sa among mga intern nga usa ka batanon. Because we ask our family to do book reports. Tungod kay didto sa amo ang pamilya didto sa Dipolog kay nagkanang ginahangyo pud mi nga muhimo og mga book report. So reading chapter 1 of this book made me pause, and for the first time in a long while, I really asked myself about my life, my purpose, and why I often feel lost or empty when I'm busy. So, sa pagbasa nako sa kapitulo 1 niini nga libro, nakapahimo kini kanako nga muhunong sa makadjot ug sa unang higayon sa taas nga panahon nakapangutana ako sa akong kagalingon may tungod sa akong kinabuhi, sa akong tumong ug kung ano nga sa daghang mga panahon mo mibati ako nga daw ako nasa laag or walay sulod bisan pa man nga ako daghang gibuhat. Okay, the chapter opens with a question that hit me hard. So kini nga kapitulo miabli sa usa ka pangutana nga miigo gayud kanako. If we are made in the image of God, then why do we live so differently? Kung kitang tanan gihimo sa imahe sa Dios, nan ngano man nga ang atong pagkinabuhi lahi. And why do so many of us feel broken? Ug ngano man nga daghan kanato ang mibati ka kitabuha. The answer convicted me. Ang tubag mi konbiktar kanako. It's because we have forgotten God never intended for us to live with constant anxiety, fear, shame, or just to survive from one day to the next. No tungod kay ang tubag mao kay tungod kay nalimot na kita sa Ginoo ug wala gitugutan sa Ginoo unta nga kita magkinabuhi sa kanunay nga kabalaka, kahadlok, kaulaw o dili tumong sa Ginoo nga kita mabuhi lamang sa usa igo lamang sa usa ka adlaw hangtod nga sa sunod na pud nga adlaw. In the very beginning, He placed us in the garden with a clear and beautiful mission to take care of creation, to multiply and fill the earth with the glory, to guard against evil, to share the goodness with others, to live with honesty and without shame, and to explore, learn, and grow. Sa sinugdanan pa lamang sa tanaman, gitagaan na ta og klaro ug matahong nga misyon sa kalibutan aron sa pagatiman niini sa pagpadaghan, pagpuno sa kalibutan, sa iyang himaya sa pagatiman, batok sa kaaway, sa pagpaambit sa iyang pagkamaayo sa uban ug magkinabuhi sa pagkamatinud-anon ug walay kahadlok ug sa pagkahibalo ug sa pagtubo. That means I was never meant to live a small, ordinary, or self-centered life. Nagpasabot ka na nga wala di ay gituyo sa Ginoo, wala dili tumong sa Ginoo nga ako magkinabuhi og gamay, ordinaryo o naglantaw lamang sa kaugalingon nga kinabuhi. I was designed to be a caretaker, a protector, a messenger, a learner, and most importantly, a living reflection of God Himself. Amen. Gidisenyo ako nga mahimong tigatiman, magprotektar, mensahero, magtutuon og labaw sa tanan usa ka buhi nga panalaminan sa Dios mismo. In Ixon, what she's describing here is our purpose. No, so
unsay gihulagway niini nga teenager sa iyang book report kay nagpasabot lang siya sa kung unsay atong tumong. This was written by a 16-year-old young lady No, so in our church. Ang nagsulat ani kay usa ka 16 anyos nga batan-on sa mga simbahan. She has this understanding of her purpose and who God is. No, so nakasabot siya nga unsay iyang pulos, unsay iyang tumong. No, isip nga usa ka simbahan, isip usa ka Kristohanon. And when you understand who your God is and you understand your purpose, you won't waste your life chasing after things that have no eternal value. Kaya kung igsoon, kung ikaw nakasabot ka, kung unsa ka kabililhon, unsay imo ang tumong, unsay rason nganong naluwas ka, dili nimo sayangon ang imong oras o kinabuhi sa pagukod sa mga butang or tawo o relasyon or unsa pa na diha nga dili maghatag nimo og pulos. But because of sin, everything is broke. Apan tungod sa sala ang tanan nabuak. We are a broke people, Igsoon. We are broken. No, so kita nga mga katawhan buak, samdan, guba. That's why we need Jesus. Di ba mao ni ang rason nga nga nagkinahanglan tang Hesus. And there is nobody else who can fix us. Only Jesus Christ. Amen. Ug wala jay bisan kinsa igsoon nga makaayo nimo si Jesucristo ra. The part that really spoke to me was about losing the strength and beauty of our original design. Ang parte gayud nga misulti kanako mao ang pagkawala sa kalig-on, sa kusog ug sa katahom sa atong original nga disenyo. I see that brokenness everywhere in myself when I feel not enough. Makita nako kana nga pagkabuak sa bisan asa sa akong kagalingon sa diha nga mabati nako nga ako dili paigo. When I compare myself to others on social media. Sa diha nga akong ikumpara nga akong kaugalingon sa uban sa social media. And I feel invisible. Kanya mabati na ako nga daw wala ko. In my friends when they feel invisible. Sa akong mga amigo sa diha nga mabati pud nila nga daw sila walay pulos. In my friends when they feel lonely or question their worth. Sa akong mga amigo sa diha nga mabati nila nga sila magul-anon or nagpangutana sa ilang kaugalingong pulos. And in the world with all its pain and division. Kung makita ko usab kini sa kalibutan, uban ang tanang kasakit, pagkabulag-bulag, And war and confusion. kagubot ug kalibog. Anybody here, you feel that way? No, naaba ninyo diri nga mabati na ninyo? You see, if we're honest, No, kung magmatinod-anon lang ta. if we're honest, No, kung magmatinod-anon ta, makita nato kung asa ta buak. because we like to put on the happy face in church and pretend everything is okay Correct. when it's not okay. Tinuod, no? Kaya ano, anaanad na kayo ta nga magbutang og maskara, nga malipayon ko nga Kristohanon nga okay ra ko, kaya na ko tanan, bisan og kabalo ka sa sulod, guba ka, buak ka, samdan ka, na kay gipangita. See, in religion and tradition, you'll never hear about these things. You'll never talk about honesty, how we really feel, what our struggles really are, No? and how to overcome them. Kay sa relihiyon ug tradisyon igsoon, dili nimo kasagaran nga madunggan. Dili ka makadungog nga hisgutan kung asa ka luya, asa ka huyang, asa ka nagkinahanglan og tabang, asa ka samdan, asa ka buak, asa ka naguba. No, naanad ta nga atong kasagaran nga tubag. Pangutanan ka, kumusta ka? Okay ra kaayo ko uban sa tabang sa Ginoo. Pero kabalo ka, kamaka ka. Because all is expected of you. Just go to church, and hey, do not forget to pay your tithe. No? Kaya ano, naanad ta nga gitudluan nga igo na. Adi ta maghiskot kung asa ta luya, asa ta huyang, asa ka guba, nakay problema sa panguna-una, nakay kabalaka, nakay kahadlok, nakay kalagot, nakay kapungot. Ang importante, naglingkod ka diha sa imong lingkuranan, ayo jud kalimot hulog sa imong sensilyo dire. But it's on you were created for so much more than just go to church and pay your Pero tithe. igsoon, labaw pa ni ana ang rason sa Ginoo nganong gibuhat ka. Dili ka kutob lang panglingkod anang lingkuranan hangtod kubalan ng imong lubot ug paghatag sa imong kanapulo. It all traces back to one root. No, mubalik ra gyud ta sa usa ka ugat. We became separated from God. Nahimulag ta gikan sa Ginoo. For a long time, I thought my value depended on my grades, Sa taas nga panahon nagtuo ko nga ang akong bili nakadepende sa akong grado, my achievements, sa akong makabot, how many people liked me, unsa kadaghana ang tawo nga ganahan ako, or what I could prove to the o world. kung unsa ang akong mapamatudan sa kalibutan. Hello? Is that true? Tinuod? Ha? Makarelate ba ta? What we value. No, so unsa may atong gitagaan og bili? Asa nato gibutang ang atong bili? It all traces back to
Oh, wait. You're here. I This lost my chapter thought. reminded me. Here we go. Yeah, this chapter. Yeah. This chapter reminded me that my worth was already decided the moment God created me. Amen. Kini nga kapitulo nagpahinumdum ka nako nga ang akong bili gitakda ng daan sa panahon nga gibuhat ko sa Ginoo. Amen. And so your value is in your Creator, the one who Amen. created you in His image and Amen. said, I love you. Amen. Ang imong bili, ang imong pulos igsoon, gitakda ng daan, sumala sa imong magbubuhat. Sa diha nga gibuhat kaniya, bilil mo nakadaan. I'm not an accident. I'm not ordinary. Dili ko aksidente, dili ko ordinaryo. How many of you feel like you're an accident? No, pila nato diri nga atong pamati nga murag sa lagma ratan ining kalibutana. Murag bagliki, murag nibuto Oh, gikan sa liking kawayan. Or you're not being honest. No kanang tinuod, nga murag feeling nimo taw-taw ra magurukos basakan aning kalibutana. How many of you feel ordinary? No kanang tinuod, nga mamati nimo nga murag wala koy bili, ordinaryo ra gyud ko. No, it's on. When Jesus is your Lord, you are not ordinary. Amen. Amen. Hallelujah. No, so kung si Jesus ang imong Dios, kung si Jesus ang tagiya sa imong kinabuhi, dili ka ordinaryo. Dili ka taw-taw Amen. sa basakan. Amen. What gives me the most hope in this chapter is the reminder that God did not leave us in that broken state. Amen. Unsang naghatag sa hilabihan nga paglaom niini nga kapitulo, mao ang pagpahinumdum nga ang Ginoo wala nagbiya, wala mibilin, wala tagibiyaan sa Ginoo niining buak nga estado. Jesus came to restore what was lost. Si Jesus miani aron sa pagpasiguli sa kung unsay nawala. Faith is not just about going to church, it's Ang all pagtuo dili lamang kutob sa pag-adto sa simbahan, following rules sa pagsunod og mga lagda, or looking religious on the o sa outside. sa panagway nga relihiyoso sa gawas. It's about returning to my true identity Amen. as a child of God. May tungod kini sa pagbalik sa akong tinuod nga pag-ila sa akong kagalingon, isip nga anak sa Dios. Made in His image Gihimo sa iyang imahe. and called to live for His image O gitawag nga mahimo o nga mabuhi para sa iyang imahe. and called to live for His O purpose. gitawag nga mabuhi para sa tubong sa Ginoo. When you make Him your Lord, you're not living for yourself. You've laid your life down. It's Amen. all about Him and His Amen. purpose. No, kay kung imong himuon nga Dios si Jesus, siya ang tag-iya sa imong kinabuhi, agalo nimo siya, dili na ka magkinabuhi para sa imong kaguligong kapuslanan. Mabuhi na ka para sa tumong ug sa tuyo sa Ginoo sa imong kinabuhi. The question, Nakaroon ang pangutana. can I be more than who I am right now? Mahimo ba ko nga labaw pa sa kung unsa ako karon? What do you think, Sa Ixo? imong hunahuna. Can Napabay labaw sa can you kung be unsa ka karon? more? Napabay labaw ana igsoon? Can you Sa kung grow? asa ka karon? Mutubo Can you ka ba ka? mature? Mahamtong ba ka? Amen. If you're willing to lay your life down, Ixo, Kung- you will grow and mature. Amen. No, kung musugot ka igsoon, no, kung imo ang buhian ang imong kaugalingong katungod sa imong kinabuhi, mutubo ka, muhamtong ka. This keeps running through my mind, and because of Jesus, the answer is yes, I can grow. Amen. Nagpadayon kini sa pagdagan sa kung hunahuna ug tungod kay si Jesus ang katubagan, oo, mutubo pa ko. I can heal. Mahimo kong maayo. I can change. Pwede ko mabag-o. I can become more like Him Mahimo kong sama kaniya. if I choose to walk with Him daily Kung pilion instead ako- of trying to figure out life That's true. all by myself. Kung maglakaw ko nga kauban kaniya kada adlaw imbis nga akong tinguhaon nga maglakaw nga kinaugalingon lamang. Where are you at today, No Ixoon? asa ka karon igsoon sa imong pagpangalagad sa Ginoo, sa imong paglakaw kang Hesus. It's all about being transparent. It's all about being humble and being real before God and confessing to Him, this is where I'm at today. No kay ngano igsoon ang atubit ang ginaiskutan karon kay mahimutang bukas ba? Abli, matinud-anon, walay maskara, dili ta mahimong artista atubangan sa Ginoo nga. Mahimutang matinud-anon ba nga Lord? Diri ko galisod, huyang ko diri, buak ko diri, guba ko diri, samdan ko diri ko nagkinahanglan og tabang ko. Ixoon, without honest, true confession, relationship with Jesus Christ, we will just stay the same. We will never grow. Kaya kung dili bitaw ta mahimong matinud-anon, dili ta bukas, dili ta abli, dili nato ablihon ang atong kasing-kasing nga mahimutang honest sa Ginoo igsoon, kana atong relasyon magpabili nga maura sa gihapon sa karon. Plastic. This chapter taught me that my life has direction
Kini nga kapitulo nagtudlo kanako nga ang akong kinabuhi na direksyon. Even in the small unseen things, I do matter to God. No bisan sa jutay dili makita nga mga butang importante ko sa Ginoo. See, it's in the small decisions we make every day, the small ones. No so naagid siya sa mga gagmay nga dili makita nga mga butang nga mga desisyon nato sa tong kada adlaw igsoon mao importante. Many cannot understand why I say, you must get rid of Filipino time. You can't understand. Daghan ang dili makasabot igsoon ngano nga kanunay nga ginabalik-balik ni daddy nga dili maayo or dapat nga tangtangon na nato sa tong panguna-una or sistema kanang Filipino time. We think it's nothing. No nagtuo ta nga okay ra na. Okay, but see, what I'm talking about is in the small things, is Jesus Christ our Lord or is He not? No kay ang sa atong ginaiskutan igsoon ni anang jutay nga mga butang nga moingon ta nga okay ra na. Diha nato makita kung tinuod ba yun nga Dios nato si Jesus. If Jesus is not your Lord in the small things, He's not your Lord in the big things either. Kaya ano igsoon? Kung sa gagmay nga mga butang, kaya nimo nga magkompromiso mo ingon kag okay ra na para kang Lord. Ang tinuod ana bisan sa mga dagko nga mga butang dili pud nimo tinuod nga Dios si Jesus. See, these small things matter, Iksoon. No so kining jutay nga mga butang nga kaya nato ikompromiso, importante ni para sa Ginoo. The little things like helping a classmate who is struggling. No ang gagmay nga mga butang nga sama sa pagtabang sa akong classmate nga naglisod. Taking care of nature. Ang pagatiman sa kinaiyahan. Everywhere I go, I see garbage thrown all over the streets. No, so bisan asa ta mo adto. Garbage. Magkakita tag mga basura nga ginalabay lang bisag asa. What does that say about our society? No, so unsa may batasan nato ana? The way we treat the iro. No, unsaon nato pagtagad sa usa ka iro? You understand? The way we treat each other, the No. way we value each other. No. Giunsa nato pagtagad ang usag-usa? Nagitagaan ba nimo bili ang usag-usa? Importante bang imong igsuon? Or imong panglantaw ana? Jutay ra man na di kina sa bililon diri ko anong kuan. Encourage a friend who is tired. No, ang pagdasig sa usa ka amigo nga naglisod or gikapoy. Choosing kindness when it's hard. Ang pagpili sa pagkamaayo kung lisod, bisag lisod. All of it reflects who God is. Kining tanan nagpakita kung kinsa ang Ginoo. My mission doesn't start with doing something big. Ang akong misyon dili magsugod sa paghimo og dako. It starts with knowing who I am in Christ and living that out every single day. Magsugod kini sa pag-ila sa kung kinsa ako diha kang Kristo ug sa akong pagkinabuhi ni ana matag adlaw. Trusting that as I work with Him, He will slowly reveal the more that He designed me to be. Nga ako mosalig sa diha nga ako maglakaw magbuhat uban kaniya, hinay-hinay niyang ipadayag ang mga daghan pang gidisenyo alang kanako. Not for my own Dili glory, alang sa akong kaugalingong kahimayaan, but so that others can see Him through me. apan aron nga ang uban makakita kaniya pinaagi kanako. Can we plug that fan in? Does that fan work? Pwede ni isaksak? Or point that over here? Where? Here? Point it right on me. Ah, hangin. Yes, so good. Salamit. Ah. So again, Ikson, this was not written by an old person, True. an old Christian. No, so, kining iyang gibasa, kining among gibasa, Igsoon, dili ni sinulat sa usa ka karaan ng Kristohanon. Not written by somebody who went to church for many years. No, wala ni gisulat sa usa ka Kristohanon nga nagsimba og taas nga panahon. She came to us when she was 11. No, so, nagsugod ni siyang simba, 11 anyos. And she has preached here in this church. Nakaani na ni siya dire. Ani nga simbahan. She started preaching when she was 12. Nagsugod siya nga magwali, Bold, 12. bold preaching. No, so, isog nga pagwali. Because the Spirit of the Lord is upon her. Tungod kay ang Espiritu sa Dios anaa kaniya. And so I wanted to share this with you because I think this is very great insight by a 16-year-old No, so- that I think we can all understand. So, mo ni ang iyang kasing-kasing nga gusto niya nga i-share ni nga book report sa mo igsuon nga 16 anyos tungod kay nindot kaayo siya nga panglantaw nga kitang tanan makasabot. What your purpose is. No, kung unsa diay ang ato ang tumong. She's seeing it.
No? So, at 16 years old. siya, makita niya. Sa iyang pangidaron niya, 16. And she's no different than you young people. Amen. Wala siya kalainan ninyo nga mga batanon. She's no different than some of you older ladies and older men. Wala po siya kalainan ninyo nga mga idarana, mga tatay ug nanay. She freely shares her feelings and her problems and her emotions and the struggles that she has. No, so gawas nun siya nga iya lang gipaabot, gipadayang. Unsa iyang mga gibati, unsa mga kalisdanan niya, unsa iyang mga ginaagian. And many of us, we can relate to that, di ba? No, daghan nato di ba makarelate sa unsa iyang gisulat? But she come to the conclusion that my only hope is in Jesus Christ. Apan miabot siya igsuon sa konklusyon nga wala ko'y lain nga paglaom gawas kang Hesukristo. And our only hope is in Jesus Christ. Ug ang ato ang bugto nga paglaom igsuon si Hesukristo ra gyud. So there's specific things that we must do as individual Christians and as a church corporately. There's things we must do in order to bring maturity to all. No, so adunay mga specific nga mga butang nga kinahanglan nato nga buhaton tagsa-tagsa igsuon ug hiniusa isip nga simbahan aron nga makita nato nga adunay pagtubo ug paghamtong sa matag usa. And I'm going to share some of those things with you Ug today. iya ning ipaambit ang pipila niini nga mga butang And kaninyo. everything I share is expected of everyone here, not just one or two. So tanan nga iyang i-share dire kay gina-expectar para sa tanan, dili lang ni para sa usa or duha, dili usa or duha ray mo himo ani.